Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, isa na namang media man pinatay sa Digos City, Davao del Sur. Kasunduan naman sa paglaban sa international terrorism, nilagdaan na ng Pilipinas at Indonesia. These agreements reflect the strong resolve of both our nations to not only deepen our bilateral engagements but also, more importantly, enable our peoples to be true partners in achieving prosperity. Mga Pinoy sa Thailand, pinayuhan pong wag munang lumabas ng bahay. Mga estudyanteng Pinoy din doon, hindi muna pinapapasok sa mga eskwelahan. O plan balik eskwela ng DepEd, handa na para tugunan ang mga problema sa pasukan. Meron po tayong mga hotlines para pwede po silang magtanong dyan. Balitang negosyo, price list ng mga school supply, sinilabas ng DTI. Sa ibayong dagat naman, Prince Charles binatikos ng Russia sa pagkukumpara kay Adolf Hitler kay President Vladimir Putin. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Biyernes, May 23. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino. Tayo ay live sa DXMY 729 RMN Cotabato, DYWC 801 RMN Dumaguete, DYAJ 90.3 RMN Ormoc, DXBC 693 RMN Butuan at sa RMN E-Media TV Zamboanga. Live international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po naman #1 AM stations sa buong bayan. Kasama tinambangan ng hanggang sa mapatay ng riding in tandem ang isang mamahayag kanina alas 7 ng umaga sa Digos City, Davao del Sur. Dead on the spot sani ng tinamuntama ng bala ng kalibre 45 sa ulo ang biktima na si Sammy Oliverio, isang black time radio commentator sa University of Mindanao Broadcasting Network. Pauwi na noon ang biktima galing po ng palengke habang kasamang kanyang misis nang sundan ito sa kanilang bahay na Masalarin. Dito na binaril ng mga sospek ang biktima at mabilis na tumakas matapos ang krimen. Personal na alita ng isa sa titingnang motibo ng mga otoridad sa nasabing pananambang. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung sino nasa likod ng insidente. Nilagdaan naman ng Pilipinas at Indonesia ang Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism. Isinagawa ito kaninang umaga sa Malacanang kasabay ng state visit ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Ang naturang paglagda ay pagpapakita lamang ng commitment ng Pilipinas sa pagresolba sa territorial dispute sa isang mapayapa at demokratikong paraan. Kasabay nito'y umaasa si Pangulong Noynoy Aquino na lalo pang mapapalakas ang samahan ng dalawang bansa upang masugpo ang international terrorist group na Jemaah Islamiyah na nakabase sa Indonesia. Tinalakay din nila ang mga usapin sa politika, defense and border, maritime, ekonomiya, edukasyon at kalakalan. Pinasalamatan din ni Pinoy ang Indonesia sa pagtulong nito sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Yolanda. These agreements reflect the strong resolve of both our nations to not only deepen our bilateral engagements but also, more importantly, enable our peoples to be true partners in achieving prosperity. Lastly,
I convey to the President, again, the heartfelt gratitude of the Filipino people for the overwhelming humanitarian assistance extended to us by the government and the people of Indonesia in the aftermath of Super Typhoon Haiyan. Mamayang gabi ay gagawaran ng Pangulo ng Order Sikatuna with the rank of Raja si Yothon Hono sa gaganaping state dinner. Indonesian President tumapila ng pagkakaisa sa West Philippine Sea. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Umapila ngayon si Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono sa mga bansang may interes sa issue sa South China Sea o West Philippine Sea na bumalik sa kasunduan na may kaugnayan sa pagpapanday ng Code of Conduct on the South China Sea. Sa pahayag kanina ni Yudhoyono ay sinabi nito na mahalaga ito upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Una na ring nanawagan sa pagrespeto sa international law si Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung sa kanyang mga naging talumpati sa Malacanang. Sa talumpati naman ni Pangulong Noynoy Aquino ay sinabi nito na ang kasunduan na naligdaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia kaugnay sa delimitation of exclusive economic boundary o exclusive economic zone boundary ay patunay lamang ng commitment ng dalawang bansa para itaguyod ang rule of law, ang pagsunod sa United Nations Conventions on the Law of the Sea upang magkaroon ng peaceful and equitable settlement sa maritime concerns. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Panibagong grupo ng mga sibilyan nagpahayag po na tutulong sa mga sundalong nakatalaga sa West Philippine Sea. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Panibagong grupo ng mga sibilyan na nagpahayag na tutulong sa mga sundalo nakatalaga sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Soviet Civil Relations Group Commander, Lieutenant Colonel Harold Cabunok, makakaiba ngayon ang nasabing tulong dahil maging ang mga residente nakatira sa Pag-asa Island ay kasama rin sa bibigyan ng tulong ng grupo na tinawag nilang Operation Freedom Land. Katulad ng saludo package na sinimulan ng tanggapan ni Cabunok, magdodonate din ang grupo ng mga in-kind, kabilang dito ang pagbibigay ng mas malinis na inuming tubig o itong potable water na aabot sa 40 galon bawat araw sa mga residente sa lugar. Ayon pa kay Cabunok na isa rin sa tumutulong sa grupo na target ng grupo na makapaglikong ng 15,000 dolyar para mabili ang ilang generator set, aquaponics o itong artificial garden at ito ipapadala sa mga sundalo at mga residente. Maliban kay Colonel Cabunok na sumusuporta rin sa grupo, nakiisa rin si Kalayaan Mayor Rogelio Bitoon sa nasabing operasyon. Ikinatuwa naman ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa hakbang na ito ng grupo dahil malaking tulong ito sa mga sundalo habang tiniyak naman nila susuport na sila sa pagtransport ng mga package. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang balita, pinayuhan po ang mga Pilipino sa Thailand na manatili na lamang sa loob ng bahay kaugnay ng pinatutupad na curfew doon kasunod ang pagdedeklara ng martial law ng militar. Simula ang curfew na alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Kasabay niya umaasa ang Pilipinas na may babalik na rin sa lalong madaling panahon po ang demokrasya at normal na sitwasyon sa Thailand. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na nakaantabay ang bansa sa mga developments sa Thailand. Sa kaugnay na balita mga kasama, nababahala na rin ang international community dahil sa pagpapatupad ng kudeta kagabi sa Thailand. Kasabay nito'y umapela si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa militar na kaagad ibalik ang civilian rule sa bansa at makaroon ng dialogue. Ayon naman kay US Secretary of State John Kerry, walang justification sa kudeta. Posibleng makasira ito sa relasyon ng Thailand at Amerika. Maging si French President Francois Hollande ay nagpahayag po din ng pagkaalarma kaugnay ng kaguluhan doon. Kasabay ng kudeta ay iniutos ng militar ang total blackout sa mga telebisyon at radyo at tanging ang signal ng Army TV channel lamang ang ipapalabas. Nabatid na ban na rin ang social media sa bansa. Mga estudyanteng Pinoy sa Thailand hindi muna pinapapasok sa mga eskwelahan. Sama natin sa Balita Live, Joy Sadra. RMN Report. Nang napapanood sa telebisyon ang mga Pilipino sa Thailand, ito ay dahil kontrolado na ng Thai Army ang telebisyon at radio stations doon. Ayon kay Michelle Oro, OFW sa Thailand, hindi na rin nila pinapapasok sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Sa ngayon, anya kasi ay pansamantalang sinuspinde ang klase sa mga eskwelahan sa Thailand, naging ang mga tanggapan ng gobyerno. Gayun man hindi naman anya sila napapahala dahil ang kudeta sa Thailand ay hindi naman kasing gulo tulad sa ibang bansa. Kasama mo sa TFA, Joyce Corrientes Adra, Tatak RMN.
Radyo mo nationwide. RMN News nationwide. Handa po ang Department of Education kaugnay ng pagbabalik eskwela sa Hunyo 2 ng mga mag-aaral. Sa interview ng RMN kay Education Asect ng City of Mali, kakasana rin nila ang Oplan Balik Eskwela na layuning matulungan ng mga magulang, guro at estudyante sa pangailangan po na ito kaugnay ng pasukan. Ayon sa kay Asect, ang task force na binuo ng 7 kasapi ng kagawaran ay ilalagay sa bawat paaralan para masagot at matugunan ang concerns o pangailangan ng mga papasok sa eskwelahan. Pagdating po nitong June 2 ang ating pong Oplan Balik Eskwela, magkakaroon po tayo ng task force sa lahat po ng ating mga opisina, central, regional at division offices. Meron po tayong mga hotlines para pwede po silang magtanong dyan. Mga tanong na ano po ang aking gawin, gusto po mag-transfer ng aking anak, ano po ba ang mga requirements, bakit hindi ko po makita ang pangalan ng anak ko rito, kailangan po ba kami magbayad nitong mga koleksyon na ito. Tutugunan po lahat yan ng ating mga hotlines. Ang Oplan Balik Eskwela ay tatagal hanggang 31 katapusan ngayong taon. 5 pinaniniwala ang mga miyembro naman ng No People's Army ang nasawi sa nagpapatuloy na enkwentro sa bulubunduking bahagi ng Sitio Buktong, Barangay Balocawe, Matnok, Sorsogon. Alas 5:45 kaninang madaling araw nang magsimulang putukan sa panig ng tropa ng pamahalaan at rebeldeng grupo. Nagpapatrolya mga sundalo na miyembro ng 301st Brigade sa pamumuno ni Lieutenant Garcia nang magkasagupang mahigit 20 NPA members. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng putok kung saan maliban sa 5 mga naitalang nasawi, 2 pang pinaniniwala ang rebelde ang kanilang naaresto. Nakumpiska rin ang 2 Baby Armalite M203 grenade launcher at M16 rifle. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng mga kasundaluhan sa mga lugar na malapit sa encounter site. Malacanang pinaratangan pong nagpapakalat ng maling impormasyon sa PDAP Scam. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Taas ang pinaratangan ni Navotas Representative Toby Tiangco ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng Malacanang. Ayon kay Tiangco, asahan ng pagpapakalat pa ng palasyo ng maling impormasyon sa pork barrel scam upang hindi matuntun sa Malacanang ang money trail ng scam. Ginagawaan niya ng Malacanang ang mga panlito sa publiko dahil umabot na sa pintuan ng Malacanang ang pork barrel scam dahil may mga nadawit ng kaalyado katulad ni Budget Secretary Butch Abad. Halata naman anya na ang palasyo ang nagpalabas ng NAPO list at Benhur list upang mabahira ng pagdududa ang listahan kahit wala pa man ang resulta ng investigasyon nang sa gayon ay lusot dito ang mga kaalyadong nasasangkot. Wala din anyang pinag-iba ito sa Hello Garci noon ng dating Arroyo administration kung saan ngayon ay puro listahan naman ang ginamit para mapagtakpan ang tunay na anomalyang naganap. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Governor E.R. Ejercito nagpasaklolo na sa Korte Suprema. Ang kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagpasaklolo na nga sa katasa sa hukuman ng diniskwalipikang gobernador ng Laguna na si Emilio Ramon o E.R. Ejercito. Base sa 22 pahin ng petition for certiorari with application for issuance of status quo ante order or temporary restraining order, hiniling ni Ejercito na magpalabas ang Korte Suprema ng TRO laban sa resolusyong ipinalabas ng Commission on Elections. Ayon sa kampo ni Ejercito, dapat ipawalang bisa ng SC ang resolusyon ng poll body dahil sa muni grave abuse of discretion. Matatanda ay pinag-utos ng COMELEC ang pagbaba sa pwesto ni Ejercito matapos mapatuloy ng guilty sa overspending noong nagdaang 2013 midterm elections. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Nagpalabas na po ng listahan ng Department of Trade and Industry sa mga presyo ng mga school supply para ngayong taon, mga kasama. Dahil nitong mapigilan daw ang overpricing. Ilan sa mga gamitang nilagay na ang SRP o Suggested Retail Price ay mga notebook na may 80 na pahina o dahon. Pwede ibenta ng 10 piso hanggang 14 pesos. Hindi yung mga 3 pirasong lapis na nakapak, pwede ibenta ng 9.50 hanggang 23.90. Depende rin sa klase. Mga ballpen na 4.75 or 4.75 hanggang 33. Depende rin sa klase yan. Kasabay niyan, nilagay din ng DTI sa kanilang website ang kumpletong listahan ng mga SRP. RMN News Abroad.
Mga kasama, pinatikos po ng Russia si Prince Charles makarang ikumpara si President Vladimir Putin sa dating diktador na si Adolf Hitler. Bolta ni Russian Foreign Ministry, kung totoong sinabi ito ng tagapagmana ng British throne, hindi raw ito angkop para sa British monarch. Matatandang lumabas sa report na isang babae ang nakarinig kay Prince Charles na ikinumpara si Putin kay Hitler habang ito'y nag-iikot sa Canadian Museum of Immigration sa Halifax, Nova Scotia. Binanggit din daw ni Prince Charles na ang ginawa noon ni Hitler ay siya ring ginagawa ni Putin bunsod ng krisis sa Ukraine ng Russiang pasimuno. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang tagapagsalita ng royal family sa naturang issue. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Hoy, biyernes na, May 23, 2014. At pwede nyo pong mapanood ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang RMN News Nationwide. Kasama nyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas at Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras na alas 12:17. RMN